Nung napanood ko itong video na ito, ayan, yung nasa taas, kako, parang may kababalaghan eh. Tumaas yung kilay ko dito. Pero nasa isip ko lang yan. Not until na meron akong napanood na vlog. So i-play natin to, pakinggan natin. Tingnan ko nga kung makuha ninyo. Nausap ko si Ralph tungkol dun sa insidente at wala nang paligoy-ligoy pa at inadmit niya. At katakot-takot na nag-sorry siya sa akin. Sabi ko, wag mo na ulitin. And sabi ko sa kanya, kailangan mag-apologize ka sa taong bayan. Okay. Okay naman. Tama naman yung ginawa ni Senator Rapi Tulfo dito, no? Bilang ama, pabor ako dun sa sinabi niya, sa advice niya sa anak niya na mag-sorry ka. Kasi nga, nakagawa ka talaga ng mali at isa kang public servant. Pero hindi pa yan. Ito. At pagkakalam ko, yung ticket ay nabayaran na at yung driver at seminar. Stop tayo dyan. Nakuha nyo? Nabayaran yung ticket at the same time, magsiseminar o nagseminar na. Ulitin nga natin. Nabayaran na at yung driver at seminar. Nagseminar. So tapos na. Nakapag-seminar na. Now, ano ba yung pwede ninyong mapansin dito? Yung penalty. Usually kasi, kapag first offense lang, multa lang. Pag second offense na, medyo bumibigat na yung parusa o yung multa. Dito, nagmulta na, nagseminar na. Teka, mapapaisip ka talaga eh. Bakit parang lumagpas na doon sa first level ng penalty? Paulit-ulit na ba niyang ginawa? O ginawa na ba dati ng anak ni Rapi Tulfo itong violation na ito? Ngayon, napanood ko itong vlog ni Mang Rene sa Kalam. At ang pinag-usapan nila dito ay ito. Gulat ako. Ang sabi, lawmakers apologizes after vehicle caught using EDSA busway for the second time. Imagine, pangalawang beses na pala ito. Kung babalikan natin itong sinabi ni Senator Rapi Tulfo dito, sabi niya, At katakot-takot na nag-sorry siya sa akin. Sabi ko, wag mo na ulitin. wag mo nang uulitin. So, ang alam mo ba dito, Senator Rafi, tawag dito, ay unang beses lang na ginawa ng anak mo ito? O alam mo rin yung naunang ginawa niya at dito maang-maangan ka lang just to cover up yung anak mo. I'm not saying na alam mo, baka naman hindi mo alam. Baka naman hindi sinabi ng anak mo. Kasi nga, isipin nyo to, nangyari na pala. Pero bakit walang lumabas? Itong pangalawang instance na nahuli siya, pinaputok lang ng SMNI. So kung wala yung SMNI, hindi rin pipick upin ng mga ibang mainstream media. Pasensya na at nakuha ito ng SMNI. Mabuti na lamang dahil nabuko. Ngayon, ang nagbalita dito ay ABS-CBN. Yang ABS-CBN to. So kailan unang lumabag sa batas itong si Ralph Tulfo? Sabi dito, his vehicle was first seen using the EDSA busway September 26, 2024. September, October, November, December, January. 4 na buwan lang lumabag ulit sa batas. Isang mambabatas na paulit-ulit nang lumalabag sa batas. Pangalawa na eh. So paulit na, inaulit na. So ibig sabihin nito, nahuli ka na nung una, hindi ka pa rin nagtanda. Hindi ka pa rin natuto. Mambabatas ka pa naman, nakakahiya. At ang matindi dito mga kababayan, hindi lang ito ordinansa. Ito po ay Republic Act 4136, also known as the Land Transportation and Traffic Code. Ibig sabihin, batas ito, hindi lang ordinansa.
Mas mabigat yung paglabag niya dito kasi batas, mga kababayan. So dito sa sinabi ni Raffy Tulfo, dito ay aminado siya na pangalawang beses na ito. Bakit? Bakit pinag-seminar? Panoorin nga natin to. Tinitingnan ng Land Transportation Office ang posibilidad ng dagdag multa sa EDSA busway violators. We will continue to dialogue kung ang penalty masyadong maliit, baka kailangan taasan, no? November 2023 nang huling taasan ng MMDA ang parusa sa mga masisitang dumaan sa EDSA busway kahit bawal. 5,000 piso para sa unang paglabag. Sa second offense, 10,000 Ano daw? 5,000 sa first offense. Multa lang. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa second offense, 10,000 plus 1-month license suspension and road safety seminar. So dito talagang alam na ni Senator Raffy Tulfo na pangalawang offense na ito. Hindi na pwedeng sabihin ni Senator Raffy Tulfo na hindi niya alam yung unang ginawa ng kanyang anak. Ngayon, balikan natin yung picture na kumalat. Ito yon. Convoy ni Tulfo na huli sa paggamit ng bus EDSA lane. Kung mapapansin ninyo, dito sa bandang baba, sa may resibo, ang nakalagay ay De Guzman Kenneth. Sa bandang taas, ang nakalagay ay Ralph Wendell P. Tulfo. Yan yung CR. Yan yung Certificate of Registration ng sasakyan. Ngayon, ang isang tanong ko dito, saan nakasakay si Wendell Tulfo na anak ni Raffy Tulfo? Sa una o sa pangalawang sasakyan? Kasi convoy ito. Ang isa pang tanong ko ay isa lang ang ticket? Kung convoy ito at maliwanag naman doon sa mga kumalat na video na dalawa yung sasakyan, hindi ba dapat dalawa ang ticket dito? Dalawang ticket dito dahil obviously dalawa yung driver. Hindi naman po pwede na iisa lang yung driver ng dalawang sasakyan. Convoy nga ito. At doon sa video maliwanag na dalawa yung sasakyan. Ngayon ang isa pang tanong, saan nakasakay itong si Wendell Tulfo? Doon sa una o sa pangalawa? Sino ba ang nagdadrive sa una? Ito bang Kenneth o si Wendell? O baka naman doon sa nakasunod na sasakyan, sino ang driver? Pwede kayang yung anak ni Raffy Tulfo yung driver? Either way, dapat dalawa ang ticket dito, hindi ba? Sa aking opinion, no? Sa aking palagay, malimit na tong ginagawa. 2 beses nga lang nahuli. Sa opinion ko lang to, ha? Kasi aminin man natin o hindi, itong mga police, mga traffic enforcers, itong mga nagche-checkpoint, ito talagang nangyayari. Na kapag ka politiko o mataas na tao yung nagva-violation o yung lumalabag sa traffic rules at sisitahin nila at kung makikita nila na mataas na tao nga ito, malaki yung chance na papalusutin nila. O sige na ho, si congressman naman yan. O sige na ho, si mayor naman yan. O sige na ho, si senator naman yan. Nagkataon lang sa mga panahon na yan, hindi corrupt yung humuli at nag-issue ng ticket sa kanila. Tigilan na ho ang panloloko. Okay lang naman, Senator Raffy Tulfo, na ipagtanggol mo yung anak mo. Pero sana wala nang palusot pa na kesyo nagmamadali, kesyo hindi naman gamit yung 8 na plaka, kesyo hindi naman tumakbo. Mas maganda siguro na direkta na lang na umamin na lumabag sa batas yung anak mo.